buwan 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamahid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos. Nasaya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Yes, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas at ialay namin sa iyo ang kantang ito. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Hallelujah. Ang tanging
si Tita Lilia. And next time again, Tita. Thank you so much. Ano kayo? Amen. Praise God, pinagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Napakaganda pag yung ating nais, yung nais ng Lord na, Lord, ano ba yung talagang nais natin? Nasabi sa kanta is, ito lang yung hinihiling natin na tayo gagamitin ng Lord. So yun yung ganong faith mga kapatid, na kung saan sa lahat ng aspeto, tayo gagamitin ng Lord, lalo na din pagdating din sa financial, mga kapatid. Huwag niyong, minsan kasi, sa ating mga buhay, parang pagdating sa giving, bakit talaga siya tinuturo mga kapatid? Para magkakaroon tayo ng chance to be free from all financial challenges sa buhay. Kasi tinuturuan tayo ng Lord, paano ba tayo magkakaroon ng kalayaan sa mga gapos, lalo sa financial, kapatid. So dito, ang sabi ng Panginoon ni Apostle Paul sa Corinthians, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, He became poor for your sake, so that through His poverty, you might become rich. So it is really the plans of God na pagyamanin ang tao. Ito ang plano ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga dito, ang sabi niya, alam niyo ba ang grasya ng Panginoong Isus? Napakayaman niya. Pero yung bumaba siya, nagiging alipin siya o naging mahirap siya. Para po saan? Para sa kanyang kahirapan, tayo po ay magiging mayaman. Amen? So yun yung nais ng Lord sa atin. Kung alam lang natin mga kapatid, kasi ang pagdating kasi dito, lalo na sa pagdating sa giving mga kapatid, isang point is, nagiging controversial siya o nagiging kabigatan. Kasi para bigay na naman. Actually, sa pagdating sa giving, that is our chance to improve o is our chance to have a breakthrough sa buhay. Kaya nga ito yung sinasabi niya that you might become rich. Ibig sabihin, mga kapatid, God giving us a participation, an involvement pagdating sa ministry, pagdating sa gawain niya, mga kapatid. Amen? Praise God. So it is the plans of God, intention ng Lord na hindi maghirap. Now, isipin niyo kapatid, plano ba talaga ng Lord na maghirap ang tao? Intention ba talaga ng Lord? Kung siya yung ama natin, sige nga, very reflection sa ating mga buhay, lalo sa may mga pamilya at anak, intention ba natin na maging mahirap yung ating mga susunod na sa nila? Hindi po, mga kapatid. It's not intention. But, kahit ang intention ng Lord is yung pagyaman nito, hindi na to about financial. Pagyaman na, kahit pagyaman sa kaibigan, kapayapaan, lahat na yan mga kapatid. Kasi ano mo yung malaking pera, pero hindi mo may enjoy. So, full package pagdating sa Panginoon. Now, kahit anong intention ng Lord mga kapatid, na pagyamanin niya ang tao, pero nasa atin ang desisyon mga kapatid. Nasa atin ang desisyon kung yung consistent obedience natin sa kanyang instruction. Amen, mga kapatid? Okay, balikan natin ang continue sa last topic natin. Ano ang sabi dito ng Lord, mga kapatid, sa Genesis? While the earth remaineth, set time and harvest, and cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease. So, bumaba si Lord ng principles na kung saan pwede nating sundan. Ang sabi niya, set time and harvest. So, bakit po inunan niya ang set time? Kasi kailangan talaga ng isang tao mag-sit para makapag-harvest. Kasi there is no harvest without planting. Hindi ka pwedeng mag-harvest, kapatid, kung wala kang tinanim. Yan po ang katotohanan dyan. How can you have a harvest kung wala kang tinanim? Sige nga, kapatid. Kaya pag-usapan natin ngayon, sowing seeds for harvest, kapatid. Amen? So first off, kapatid, ano ang sabi niya dito sa Ecclesiastes 10:11? He who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap. Pag nagsasaka tayo mga kapatid, di ba, titignan natin siguro yung mga iba hindi nakasanay na mga bilang magsasaka, yung nasa city yun. Titignan natin yung bilang magsasaka as a reflection. Pag nagsasaka ang isang tao, titignan yung clouds, di ba? Ibig sabihin, di tayo pwede ngayon kasi baka ulan, maano yung mga binhi. Ang sabi niya, he who regards the clouds will not reap. Kasi mapipigilan ang pagtatanim kasi pag nakita mo yung yung namumuo na yung baka may bagyo o may yung
malakas na ulan, ano rin yung mga binhi. Di ba yun yung mentality sa mga farmer. That is true. Ang sabi niya, he who observes the wind will not sow. Kasi hindi ka talaga magtatanim pag malakas yung hangin. The same way kung i-apply natin mga kapatid, minsan kasi sa ating mga buhay, Lord, meron akong sitwasyon ngayon na problema. Actually, that is the time to sow the seed. Kasi ang sabi niya, pag natingnan mo ngayon ang sitwasyon na parang hindrance o magbibigay ng hindrance sa ating pagbibigay ng punla, mga kapatid, you cannot reap. Yun ang sabi niya. Kasi ganoon ang minsan ang tao. We are observing the outward na mga sitwasyon sa buhay natin. Ano ang sabi niya? He observes the wind. Ano po siya sabing wind, mga kapatid? Yung troubles sa buhay, tama? Mga troubles, currently na troubles. Ang clouds is, ibig sabihin, nakikita mo na namumuo na mga sitwasyon at problema. O kumbaga, mayroon kang inahanda na paglaanan dyan. Tama po. Yan po, ang wind kasi, ibig sabihin, currently na situation ng isang tao. Ang clouds is nakikita mo na namumuo na yung mga, maybe uulan, mga kapatid. Kaya nga, ang mga farmer, hindi sila nagtatanim pag nagkakaroon na makulimlim at malakas na hangin. Kaya nga dito, ang sabi ni Solomon, he observes the wind will not sow. Kasi hindi naman talaga nagtatanim. Kasi, example, di ba, pag mayroong sitwasyon ng tao, example, may sitwasyon ka, parang, unahin mo talaga yung sitwasyon, that is the reality. Tama po. Kasi mayroong kang sitwasyon ngayon eh. Unahin mo yung sitwasyon na magkakaroon ng solusyon kaysa yung magbibigay. Kasi, isipin natin, alam naman ng Lord eh. And later din, pag nakikita natin na mayroon akong bagay na plano, kumbaga ito yung pagagastusan ko, kaya nga dito muna si Lord sa kana. So ano sinasabi dito mga kapatid? Pag doon tayo nakatingin sa sitwasyon na mayroon tayo at sa mga sitwasyon na darating, titignan natin mga kapatid na hindi tayo magiging hindrance dahilan sa pagtanim natin. You cannot reap from the Lord. Kasi when you sow the seed, the first one is sowing always precedes reaping. May kasunod talaga na pagpapala o harvest pag nagtatanim ang isang tao. Reality din sa isang physical na katotohanan. The same way din sa spiritual. Hindi yan nagkakamali mga kapatid. Bakit po? Kaya nga si Lord, palagi niyang yung mga metaphor or mga parable para maintindihan ng tao kung ano meron sa spiritual. The same way din, mga kapatid, application sa atin sa physical natin. Kaya nga dito, bilang ating pangunawa mga kapatid, pag tinitingnan natin ngayon ang isang sitwasyon na nagiging hindrance sa atin, you cannot reap from the Lord. Kaya ang sabi, he observes the wind, will not sow. Kasi hindi naman talaga nagtatanim pag mayroon kang mahangin. The same way din, pag nayuyugyug ang tao sa sitwasyon at circumstance ng buhay, hindi ka talaga magtatanim kasi may problema ka eh. At tinignan mo ngayon na, kailangan ko itong mabuo itong something para sa bayaran. That is means clouds, nakikita mo na. And you will not reap. Kaya minsan sa atin, may mga sitwasyon na buwabalik-balik ang sitwasyon, hindi nakapag-breakthrough ang tao. Kasi di ba ang plano ng Lord is financial freedom. Maging malaya tayo sa mga financial challenges. Pero ano ba yung magiging decision natin pagdating dito, mga kapatid? Sa financial lalo na. So very clear po mga kapatid. Unahin natin na ang sabi ng Lord, pag tingnan natin ngayon, ang sitwasyon beyond sa nais ng Lord, you will reap when you sow. Sow a seed for the harvest. Tandaan natin, one seed lang yan kapatid, isang punla. Pero sa later na, ano po yung harvest? Example, mag-ano ka ng isang bigas. Isang punlang bigas. Di ba, mag-harvest ka ng countless niyan? Minsan kasi pinagpapalit natin yung isang piraso kaysa countless na blessing na nais ng Lord sa atin eh. Kasi yun ang pinipigilan ng kaaway actually kapatid. Pinipigilan ng kaaway na magtanim ang isang tao para sa Bakit? Kasi hindi siya makapagpigil sa harvest. Tandaan natin yan ha. The enemy cannot withhold the harvest, but he can withhold your sowing. Pinipigilan niya ang pagtanim. Tandaan natin yan. Kaya nga, may mga tayo sa parable, natanim na, ang salita ng Diyos, ninanakaw pa niya. Kasi ayaw naman talaga yun na mag-harvest tayo. Kasi pag mag-harvest tayo, hindi niya mapipigilan ang pagpapala ng Lord. Walang makapagpigil sa blessing ng Lord. Amen. Pangalawa, mga kapatid, whatsoever a man soweth, so shall he also reap. Na nagbigay tayo ngayon, mga kapatid.
Now, ang sabi dito, whatsoever, the quality sa pagbibigay, pag tayo po ay nagtatanim ng punla, sa mentality ng papa ko, mga kapatid, pag nag-harvest kami, siniseparate yung pinaka-the best. Hindi kayong magpupunla ng mga reject. Example, sa baboy, or sa mga hayop, sa baboy, pag gagawin mong inahin, hindi kayo yung mga malnourished, yung pipiliin mo yung pinaka-the best, tama po, mga kapatid. That is the principle also. Ang sabi niya, now we are giving, we are sowing to the Lord. Hindi kasi pwede natin si Lord, na Lord, ito yung tira ko. The Lord knows. Amen? Alam ng Lord. Ang sabi niyo, whatsoever a man soweth, so shall also he reap. Kung ano ang tinanim natin, yun din ang anihin natin. The quality, mga kapatid. Sample, magbibigay ka naman, pero yung dibdib mo is hindi naman maluwang. Kukontradict naman. Napipilitan, ika nga, kapatid. So, ibig sabihin, ang nais ng Lord dito, mga kapatid, ano ba nasa puso natin? Ano ba yung treatment natin sa Panginoon? Ano ba yung relasyon natin? Kasi the more na we are having a deep relation sa Panginoon, the more na mabibigay tayo, nagtatanim tayo ng example, oras natin. Hindi tayo naghahabol sa oras, uwi-uwi, or something, or yung wala na akong time. Ang gawain ng Lord magiging kompetensya sa ibang ano natin. Time, o na, yung buhay natin, kailangan ng Lord yan. Yan muna ang unahin natin, mga kapatid. Bago to yung tinatawag na financial. Since giving ito, is meron talagang kaakibat na ang isang tao, mga kapatid, is meron ba tayong tinanim patungkol sa Panginoon? Di ba? Sabi nga ng Panginoon, mag-imbes ka ito sa lupa, maraming anay, magnanakaw. Pero mag-imbes ka sa kalangitan, anong sabi ng Lord? Di ba wala doon? Ibig sabihin, aanin talaga natin ang harvest, depende sa quality na tinanim natin, mga kapatid. The nature of the seed sown determines the nature of the harvest we reap. Ibig sabihin, pag example, nagtanim tayo ng malaking baboy na to, parang yung datawag na may ibang lahi or hybrid. Ano po yung magiging anak nun? Hybrid din. The best din. Tama po. The same way din sa mga tiyatin natin na punla, the best din ang magiging harvest niyan, mga kapatid. Ibig sabihin, pagdating dito sa pagtatanim natin, hindi yung tira-tira. Hindi tira-tira, mga kapatid, pagdating sa Panginoon. Ibig sabihin, you have to plan it. Kailangan mong planuhin, kapatid. Kasi minsan sa atin, tandaan niyo, mga kapatid, nag-aabot isang tao, babalik, ulit na naman umpisa. Sa circle na naman ulit. Dahil sa hindi yun ang nais ng Lord, mga kapatid. That is not the plan of God for our life, actually. Kaya natin turuan tayo ngayon kasi ito yung makapag-breakthrough sa atin. Okay, nagtatanim na tayo, mga kapatid. Amen? Now, meron naman siyang sinabi, mga kapatid. Remember, si Apostle Paul ito, sorry, sa giving din ito, kapatid. Remember a farmer who plants only a few seeds, kukunti lang. And then, ano ba expectation natin? You will get small crop. Amen? But the one who plants generously will get a generous crop. Ibig sabihin, nagbabase din, mga kapatid, sinabi din yan ng Panginoong Isus sa Luke, the measure that you give, the measure that will return back to you. Yun yung sinasabi niya, kung few seeds lang, mga kapatid, then you'll get small. Very clear yun. Kung, sample, 1 hektarya lang aanuhin mo, kaysa doon sa 2 hektarya ang tiyanin niya, ano ba expectation nun? Mas malaki yung 2 hektarya, tama? Kaysa yung 1 hektarya. Very clear yan. The same way din sa atin, mga kapatid, sa Panginoon. Sample, nagtatanim ka ako, tatanim ako ng talent ko yan, okay yan. Tatanim ako ng tinatawag na paglilingkod, okay yan. Pero sa financial, medyo ano muna ako alanganin. Or pagdating na sa financial, ito lang muna talaga kasi intindihan naman ng Lord. Alam natin, mga kapatid, na yung mga ganung mga bagay. But the Lord wants us to give generously. Yun po sa Old Testament, as a New Testament, mga kapatid. He desires us to plant or to sow a seed o to give generously, mga kapatid. We reap how much we sow. Tama naman po, mga kapatid. Mag-aani ka kung ano yung tinanim natin. Sample, isa ang itatanim ko, mga kapatid, na isang butil ng rice. Mag-i-expect ba ako na isang sako mag-harvest ko dyan? Hindi po. Tama po? Hindi po, mga kapatid. Hindi ako mag-i-expect. How much seeds sown determines our harvest. That is true, kapatid. Kung ilan ang tinanim mo, magdedetermine din sa harvest na meron tayo, mga kapatid. Amen? Reflection, mga kapatid. Reflection sa buo. Minsan kasi, Lord, ito yung blessing ko, Lord. Ito yung blessing ko, Lord. Minsan, we see
kung ano yung na-receive natin. Mga kapatid, dapat di natin titingnan, we don't judge what we receive. We judge of what we saw. Depende din, the same way din mga kapatid, sa blessing na meron tayo, hindi dapat, Lord, ito yung natatanggap ko. Kasi dapat, ang tingnan natin, kumusta namang pagbibigay natin sa Panginoon. Don't judge how much blessing we receive, but the giving we do sa Panginoon, kapatid. Kasi minsan natutunan ko ito mga kapatid, kasi kaya sabi ko, dami naming abroad ng mga kapatid ko na biological. Siguro dami namin dati sa Saudi at sa ano. Pero alam mo yung makikita mo na iba talaga pagdating sa mga mananampalataya. That is true, I can say that, kapatid. Yung iba babalik ng ulit, tapos umpisa naman, babalik na naman. Alam mo yung gulong ng palad, mga kapatid. Kumbaga, kung nais natin mga kapatid na si Lord ang mag-take care sa atin, ano bang sabi niya? There is one who scatters, yet it increases more. The more ka na magbibigay, the more ka na magkaroon. Palagi ko yung sinasabi. Ano ba sinasabi ng mundo? Mag-ipon ka para magkakaroon ka ng marami. Ano sinabi ng Panginoon? The one, magbibigay ka para lalo ka magkakaroon. Iba kasi ang principle ng mundo kasi sa kaawayan. Ang principle ng Panginoon is yun yung susunod mga kapatid. Ang sabi niya, there is one who withholds. Pinipigilan. Bakit? That is your right. Karapatan mo naman yan eh. But if it is more than right, more than sa karapatan mo, kumbaga, kakainin mo na lahat na alam mo naman na, Lord, yung pagbabalik sa Panginoon, ano ang sabi niya dito? But it leads to poverty. So, sinong nagbibigay na maging mahirap tayo? Sa desisyon natin, mga kapatid. Yung kasi tandaan natin, pag nagbibigay tayo sa Panginoon, hindi ka nagbibigay kay Kuya Nils o sa church. You are giving to the Lord. Not to me o kung sino man. Pag you give to the Lord, it is for the Lord, mga kapatid. Amen po. Hindi ko kayo inano mga kapatid, pinapaunawa lang natin kung ano ba yung sekreto pagdating sa financial na aspeto. Na ang ating mga buhay is mayroong magandang plano sa Lord. Ngayon, mga kapatid, habang tayo nandito, mas amen ba tayo doon? Amen. Parang naglupay-pay ka. Amen. Amen. Amen ba tayo? Amen. Praise God. Ang nais ng Lord, productive season of living. Ano bang season na mayroon tayo ngayon? What is the season na gusto natin? Yung season na, alam mo yung season ng Panginoon mga kapatid? Ang season na mayroon tayo ngayon is always season of victory. Bakit? Kasi the Lord, ang sabi niya, it is finished. He did it all. Ang season of victory. Pero bakit mayroon tayong mga, okay, normal, kaya nga may victory kasi mayroong mga trials and testing. Pero at the end of the day, you'll be victorious. Hindi yung, kay victory pala, higa na lang ako sa higaan, pagulong-gulong ako kasi, hindi po. Kaya nga may victory kasi mayroong testing o trials. Dadanas talaga tayo sa mga bagay. But if you plant with grace, tingnan nyo ito mga kabayan, and harvest love, goodness will force like a rain. Sinabi yan ni Hosea 10:12. If you plant goodness, yung kabutihan ng loob, kabutihan sa pagbibigay, sa time nyo, magpapagamit kayo, you will harvest faithful love. And blow your ground. Bakit po? Kasi matitigas yung ground natin eh. Kailangan siya talagang ipo-flow. Kailangan matuturuan. Ang sabi niya, and you will harvest with the Lord. Sa Panginoon tayo mag-harvest, hindi sa tao. Kaya huwag niyong balikan. Pag sabi na, may pagpapala sa bibigay, sinabi ni Kuya Nels, hindi po, kay Lord tayo babalik. At ang sabi niya, He will make goodness fall in you like a rain. Amazing. Bakit? Like a rain. It's an expectation na uulan talaga. Ang nais ng Lord, uulanin tayo ng pagpapala. Di ba tinagagalak doon? Uulanin tayo ng pagpapala, mga kapatid. Yun ang nais ng Lord. Now, application, mga kapatid. Anong trabaho natin? Our job is to sow the seeds. Kaya nga, maging arise tayo. Titindig tayo yung magiging awakening ba? Now, when is the season to plant? Kasi since ito yung trabaho natin, kailan ba tayo, o ano bang season ng buhay natin na tayo po ay nagtatanim? Doon ba tayo magtatanim sa okay na lahat? Kasi sabihin, Lord, saan ako magbibigay pag mayroon akong 1 million? Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi talaga tayo the more na magbigay. Kasi the more na malaking pera, mahirap bibitawan. Tama po? Lalo na pag-usapan natin ang 10%, sige nga, pag may 1 million ka, ibigay mo yung 100,000. Ay nga, bibitawan mo, lalo pag malaking pera. Kumbaga, doon sa nangyari sa balong babae na kung saan yung kakainit lang niya, binigay niya. Yan ang nais na. Ibig sabihin, pag
magtanim tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ka nakatingin, oh, mayroong bagyo ngayon, may winning sa buhay ko, may struggle ako, oh, meron ako namumula, nakikita ang mga sitwasyon, problema, na pangunahan. Hindi po, because you cannot reap the harvest. Because di ka naman nagtatanim sa Panginoon. Amen po, kapatid. Tinuturuan tayo dito para in the future, alam natin na hindi natin babalikan sa Lord, bakit naglilingkod ako sa Lord? Bakit wala pang ganito, ganyan? Kasi paglilingkod with reservation, nagkakaroon ng reserve. Lord, dito na ako maglilingkod sa part na to, ano muna ha. Kaya nga, tuturuan tayo by faith na kung saan, tandaan natin, pag may time na nagkakaroon tayo pagpipigil, is not the will of the Lord. It is the will sa kaaway na bawal tayo magtanim kasi yun yung napipigilan niya sa atin. Amen po. So I'm encouraging you to practice this mga kapatid kasi this is the message of God at ito yung tinatawag natin mga kapatid principles sa spiritual. Pag mailakad natin ito mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, there is maraming nagpapatutuo regarding sa breakthrough ng Lord. Na kung saan, even may mga kapatid, isa ko sa mga pinaranas ng Lord dyan. At not to boast, amen, mga kapatid, but very amazing po, kapatid. So, nanyayahan ko pong tumayo ang bawat isa. Palampakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Let's have a prayer of thanksgiving sa Panginoon. Alam natin na pinagpalang tayo ng Panginoon sa trabaho, sa kalakasan, sa pabor, sa mga amo natin. Amen. Father God, we thank you that you already bless us for your word tonight. We thank you that in the name of Jesus, Lord, you did it all. At what you planned for us is that we prosper. Ang bawat isa na nandito, Panginoon. Lord, we thank you for every company, sa aming mga amo, sa mga victory, sa breakthrough, na meron kami even, Lord, sa mga nanalangin pa, na mga plan of breakthrough, Lord, let it be done according to your will. We thank you, Jesus. Lord, we acknowledge that you are the source of everything that we have. Ikaw ang pinagmulan na meron kami, O Diyos. Lord, in-acknowledge namin yan, Lord, you are a Jehovah Jireh, the great provider. Kaya Lord, we align it to you, inaangkla namin, we anchor unto you. Lahat ng ito, ang aming mga buhay, ang aming financial, give us the heart to give, a heart to be a good steward sa lahat na meron kami, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, tinataas namin ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Isus, na namin sa magdalangin. Amen. Praise the Lord. Yes, hallelujah. Praise God. Umawit tayo sa Panginoon, mga kapatid. It's time to worship God. Hallelujah. Let's offer our songs and our thanksgiving sa Kanya. Amen. Let's all clap our hands. Let's go. Let's lift our voice to Him. Hallelujah. Yes, Lord. Napakabuti mo, Jesus. Hallelujah. At sabi nga sa awit 7:17, pasasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan. Aawitan ko ng papuri ang kataas-taasan niyang ngalan. Amen. Hallelujah. So let's sing the name of Jesus. Hallelujah. Huwag tayong umayak, tumalakpak tayo, umindak, at isigaw natin ang ating papuri.
my offense. Burning and good and bad, you can just keep them moving. And I come from now till I walk the streets of gold, the sing of how you save my soul. This way you are silent, smile this way back home. You pick me up, you turn me around, you place my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm glad to say, I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Pick me up, you turn me around, place my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm glad to say, I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I lost another one, I am free, I am free, I am free. I lost another one, I am free, I am free, I am free. I lost another one, I am free, I am free. Declare church, we are free. I lost another one, I am free, I am free, I am free. I lost another one, I am free, I am free, I am free. God, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm glad to say, I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. He picked me up, pick me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm glad to say, I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. We are free, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord, na pinalaya mo kami, Panginoon. Jesus. And so we are free to praise you. Hallelujah. To worship you, Jesus. And right now, Lord God, hallelujah, pour out your Spirit. Hallelujah, Jesus. Oh yes, Lord, search our heart, Panginoon. We are welcoming you, Lord Jesus, in our life. Sa puso namin, Panginoon, saliksikin mo, Panginoon. We are giving all to you, Lord God. We surrender to you, Lord Jesus. Ano man ang laman ng puso namin, Panginoon. Search it. Hallelujah. Ituwid mo kami, Panginoon. Thank you, Jesus. We allow you, Lord, to take charge of our life. Take control of everything in us, oh God. Govern our life, oh Lord Jesus. Hallelujah. You said in Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the true fruit of his doings. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. We give everything to you, Jesus. Oh, Holy Spirit, have your way. Have your way in this church, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purify us, Lord. Yes, Jesus. Purify my
me from my sin. Deep within, you revive my heart. Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. We choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. Yes, Jesus. My heart's one desire. Lord, it is our desire, oh God, hallelujah, to choose you, to be holy like you, Jesus. Yes, Lord. We choose to be holy like you. We choose to set apart for you, our Master. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. My heart's one desire, Jesus, is to be holy, set apart for you, Lord. We choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. Thank you, Jesus. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Ready to do your will. Yes, sir, you're ready to do your will. Ready to do your will. Ready to do your will. Yes, Jesus. We are ready, Lord Jesus, to do your will. It is honor, oh God, hallelujah, to choose you. We choose to surrender everything to you, Lord. We choose to desire more of you, Jesus. And we want you more, oh God, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, it is an honor, oh God, hallelujah, to follow you, Lord. Hallelujah, give us the heart, oh God, na laging
may obedience sa'yo, Panginoon. Yes, Jesus. Oh, Lord, thank you, Jesus. It is a joy, Lord God, hallelujah, to be right here, right now, praising you, Lord. It is a privilege. Thank you so much, hallelujah. We love you so much, Jesus. Yes, Jesus. I give my life to follow Jesus. Captive to Christ, I know to freedom. I count it all joy to take up my cross and follow. I give my life to follow Jesus. Captive to Christ, I know true freedom. I count it all joy to take up my cross and follow. These earthly ones have left me thirsty. All worldly wisdom's comes up empty. Only your word, only your ways I follow. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear His name. What an honor to choose, surrender, and make Him my everything. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear His name. What an honor to choose, surrender, and make Him my everything. When darkness brings its questions, when trusting you becomes a recipe, I have resolved, no matter the cost, I follow. Yes, it is our joy, Lord. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear His name. What an
Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, you are worthy, Lord Jesus. Lord, you are. Yes, Lord, you are. Jesus, you are